Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Bagyong Tino, gilaumang maglandfall karong gabi o unyang tungang gabi sa Dinagat Islands o sa Eastern Samar. Pipila ka residente sa Surigao City nga duol sa baybayon, pugsano na nga gipahiklin sa LGU. Mga coastal barangay sa Cagayan de Oro City, gipaigmat sa posibleng epekto sa Bagyong Tino. 50 ka mga barko gikan sa nagkariyang seaport sa Caraga Region naka-shelter karon sa pantalan sa Nasipit, Agusan del Norte. Big time taas presyo sa produktong petrolyo, ipatuman ugma. Kapin 2 pesos sa diesel ug kerosene samtang halos 2 pesos sa gasolina. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagkaduol ang Bagyong Tino sa kayutaan, hinungdan nga mas daghang lugar na ang gipailawom sa wind signals. Sa alas 2 sa hapon nga buletin sa Pag-asa, ulihing namatikdan ang sentro sa bagyo sa gilayong 235 kilometers east-southeast sa Giwan, Eastern Samar. Tungod ini signal number 4 ang Dinagat Islands hasta ang Siargao ug Bukas Grande Island. Duna say mga lugar nga gipaubos sa signal number 2 ug signal number 1. Busa posibleng duna kini kabag-uhan, tutok lang sa updates. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng karong gabi o unyang kadlawon maglandfall ang Bagyong Tino sa southern portion sa Eastern Samar, Leyte o Dinagat Islands. Una nini tabukon ang Visayas ug Northern Palawan hangtod sa Miyerkules. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Northern Mindanao, Caraga ug pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula ug Soc-Sargen. Anaa karon sa Blue Alert status ang Pagadian City sa Zamboanga del Sur, agig pagpangandam sa posibleng epekto sa Bagyong Tino. Giling gisaka sa Code Blue Alert status sa Pagadian City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO, isip pagpangandam sa posibleng epekto sa Bagyong Tino. Sumala ni Mayor Sammy Co, kini aron sa pagsiguro nga alerto ang tanang ahensya sa bisan unsang emerhensiya nga hatod sa daot nga panahon. Sumala sa CDRRMO, 24/7 monitoring ug koordinasyon aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Gipaigmat sab ang mga namuyo sa mga barangay nga duol sa peligro sa landslide, baha ug tsunami. Gilaumang maglandfall ang Bagyong Tino karong gabi o unyang tungang gabi sa Dinagat Islands o sa Eastern Samar. Mao nga sayron ta karon ang pagpangandam sa otoridad ug residente sa Surigao City. Live dito si James Paulo Yap. James? Yes, Sarah, forced evacuation ang ginapatuman na karon sa Surigao City LGU alang sa mga residente nga nagpuyo sa flood-prone o storm surge-prone areas din sa syudad. Samtang kagahapong adlaw, pipila ka mga residente ang nagpanic buying. Hinoon, nasulbad na kini sa LGU karong adlaw. Ani ang dugang detalye. Pasado alas 7 sa buntag, sugod na nga nabati sa Surigao City ang hapak sa kusog nga hangin nga adunay ulan. Suspendido ang klase sa mga eskwelahan, pribado man o pampubliko. Wala sab trabaho ang mga opisina sa gobyerno. Lakip pipila ka mga pribadong establishmento. Kagabi pa lang, pipila ka mga residente na gikan sa Barangay Washington ang voluntaryong nihikling paingon sa evacuation center sa CVGS Central School. Pag may masamang panahon, na lumilikas na lang kami, paniguro lang kasi may mga apo ako marami. Ang mga residente dinhi sa Purok Rojas sa Barangay Washington nangandam na alang sa posibleng epekto sa bagyo. Ilabi pa nga anaa sila kilid lang sa dagat. Mga kapuso, as of 9 a.m.,
dinhi sa Surigao City. Unani na ang sitwasyon, medyo kusog na ang paghapak sa hangin og naka-experience sa sabta mga kapuso og hinay nga pagpatak sa mga ulan. Gani kung inyo makita mga kapuso ang mga residente dinhi sa Purok Rojas sa may Barangay Washington nangandam na gyud alang sa posibleng epekto ni Bagyong Tino. Gani kining usa ka balay sa ato ang likod, makita nato nga aduna nay pisi nga gihikot sa iyahang atop nga bahin aron nga dili kini luparon in kaso og mukusog ang hangin. Gagapon pa yan tinalian ko. Bakit sir? Malakas na hangin, baga masira pa. Nanigurado lang. Pasado alas 2 karong hapon, dihang kipatuman na ang pugsanon nga paghikling o forced evacuation alang sa mga residente nga anaa nagpuyo sa mga identified hazard zone. Base sa forecast sa Pag-asa, posible nga makasinati og storm surge ang kadagatan sa Surigao nga adunay gitason nga 2.1 hangtod 3 meters. Hindi lahat ng barangay may mga hazard areas. So may mga portions lang may sitio or ipurok or certain number of households. Ang magbanay nga sila Emeline Aurelio, pugsanon nga gipahikling sa mga personahe sa barangay Taft tungod anaa sila nagpuyo at tubangan mismo sa dagat. Malapit kami sa dagat. Nanigurado lamang para safety kami. Pipila ka mga residente na sab ang namalit na og grocery supplies sa pipila ka mga supermarket sa syudad isip pagpangandam sa bagyo. Kasi magbabagyo. Oo. Natatakot kayo na magkaubusan? Parang gano'n na nga po. Ano po yung parang gano'n? Magkakaubusan ng pagkain. Kaya bibili ako. Sigun sa LGU, nga adunay pipila nga nagpanic buying gahapong adlaw, dihang gi-anunsyo kuno nga suspendido ang operasyon sa tanang supermarkets ug bangko sa syudad apan naresolba ra kini karong adlaw. We were able to make recommendations for them to open today para to give way also for preparation ng mga tao kung kailangan nila mamili, kailangan nila mag-secure ng pera. So we're very thankful na wala nang panic buying. Gilauman nga maglandfall ang Bagyong Tino sa Eastern Samar o Dinagat Islands karong tungang gabi o sayo sa buntag ug mga adlaw. Nakaplastar na sab kuno ang mga relief packs gikan sa DSWD ug andam kining i-deploy sa mga lugar nga magkinahanglan. Sara, as of 3 p.m. mikabat na sa kapin 1,200 ka mga pamilya ang nahikling na sa CDRRMO o Philippine Coast Guard ngadto sa 24 ka mga evacuation centers dinhi sa Surigao City. Target nila nga mahikling ang kapin 3,500 ka mga residente sa mga identified nga hazard areas. Samtang karong mga taknaan na sinati nato ang hinay o kasarangan nga pagbundak sa ulan, busa padayon nga pahimangno sa mga otoridad dinhi sa Surigao City nga magmonitor sa ilahang social media post o maminaw dayon sa mga abiso aron nga dili na maipit pa kung sa mulala man ang sitwasyon dinhi sa Surigao City. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, James Paulo Yap. Ana sa 50 ka mga barko gikan sa nagkalaylaing seaports ang naka-shelter karon sa pantalan sa Nasipit, Agusan del Norte. Gikan sa nagkariyang laing seaports sa Caraga Region ang mga barko nga gi-shelter sa buong pantalan aron malikayan ang dakong epekto sa Bagyong Tino. Strategic kuno ang nahimutangan sa pantalan mao nga dili basta-basta maigo sa kusog nga hangin ug balud. Matud sa Philippine Ports Authority nga posibleng madugangan pa kini samtang hinay-hinay na nga nasinati ang epekto sa Bagyong Tino. Sa karon suspendido ang klase sa tanang level sa Butuan City ug sa tibok probinsya sa Agusan del Norte. Padayon sab ang nasinating katag-katag nga pag-ulan nga dunay kusog nga hangin. Among preparation diri sa Nasipit, okay naman karon kay naghata na mi og si travel advisory sa kuan para sino tong mag-take shelter kay nag-cancel mi sa mga biyahe tungkol sa aning severe tropical storm na Tinyo. Nangandan na sab ang coastal barangay sa Cagayan de Oro City sa posibleng epekto sa Bagyong Tino sa syudad. Human gipailawom kini sa Signal Number 1. Klase sa preschool hangtod high school gisuspende. Anay report ni Cyril Chavez.
Gitutukan karon sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction Management Department kung CDRRMD ang posibleng epekto sa bagyong Tino sa syudad. Kinihuman gipailawom sa Pag-asa ubos sa Typhoon Signal number 1 ang syudad. Matod ni CDRRMD Chief Nick Habagat, sukad pa Biyernes, naglantaw na sila sa dagan sa mong bagyo. Gani adlang Domingo, nagpagawas ng LGU og pahimangno ngadto sa mga coastal barangay, flood prone o landslide prone. Karon na-feel naman nato ang medyo na naging paghangin-hangin gamay. Usama kunis makapakuhan sa itong mga balod, no? Makapandako. Lunes sa buntag, gipulong na ang mga leader sa mga sityo sa Barangay Lapasan aron hisgutan ang mga lakang nga himuon aron maminusan ang epekto sa bagyo. Giila ang barangay nga usa sa mga coastal barangay sa syudad kung asa storm surge, flood o landslide prone. 24 hours good ang ato ang pagtutok ni ini kay kinahanglan man nga diretso ta makaresponde labi na sa panginahanglanon sa atong mga katawan. Pasado alas 11 sa buntag karon mga kapuso, apan nakasinati na og pag-ulan dinhi sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City, partikular dinhi sa Barangay Lapasan. Diri sa tuang likuran karon mga kapuso, makita nato ang kadagatan nga sakop sa Barangay Lapasan. Og sanglit ana sa storm signal number 1 ang syudad. Gibawal karon sa Barangay LGU ang pagpangisda ingon man ang pagligo dinhiya sa kadagatan. Pasidaan karon sa CDRRMD nga lauman ang posibleng pagbundak sa ulan karong gabi hantud kadlawon atol sa paglandfall sa mong bagyo. Gilayong manawag sa 911 hotline sa panahon sa emerhensiya o kung mahimo muhikling na daan ngadto sa mga giila nga evacuation centers. Kaling atong mga pre-identified na evacuation centers in kasog nga ay flooding, muna yung usan itong ginasa-checkod sa atong mga kabarangayan o sa atong kauban sa CSWD. Karong adlaw, gisuspenso sab sa LGU ang klase gikan preschool hangtod high school. Ang pagsuspenso sa klase sa kolehiyo magdepende sa tagdumala sa matagtunghaan. Among kamanduan pinasikad sa Executive Order number 0420-2025 nga gipagawas ni Mayor Rolando Uy. Karong hapon sab, nag-anunsyo sab ang mayor nga suspendido na ang trabaho sa tanang opisina sa gobyerno sa syudad. Sukad karong hapon og tibok adlaw ugma. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Laing big time taas presyo sa mga produktong petrolyo ang gipaabot ugma Nobyembre 4. Sa mga motorista, pag full tank na karon pa lang tungod laing big time oil price hike ang gianunsyo sa mga kumpanya sa lanang ipatuman ugma Nobyembre 4. Subay sa anunsyo sa Chevron Philippines Incorporated ug Shell Pilipinas. Ara sa piso og 70 centavos ang isa ka sa gasolina, samtang 2 pesos og 70 centavos sa diesel ug 2 pesos og 10 centavos sa kerosene. Mao na kini ay kaupat nga semana nga sa gunsong taas presyo. Ginapatuman kini sa mga kumpanya sa lana matag alas 6 sa buntag adlaw Martes. Matod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga kini epekto sa taas nga demand, epekto sa tensyon tali US ug China ug ang sanction sa UK, US ug European Union sa Russia. Gipakita sa mga Dabawenyo ang paghandom sa mga mipanaw nga mahal nga sa kinabuhi pinaagi sa pagbisita sa mga lubnganan sa mga sementeryo. Sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City, usa kami sa sab ang gipahigayon agig paghandom sa adlaw sa mga kalag. Samtang dili man personal nga makabisita, nagpadala og bulak si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa lubnganan sa iyang mga ginikanan. Ani report ni Argil Relator. Hanga kayo, ma'am. Grabe kitsen. Wala igsapayan sa mga nibisita sa Roman Catholic Cemetery ang init nga panahon ni adtong Sabado aron makaduaw sa ilang mga minatay. Dunay dalang payong ang kadaghanan aron panagang sa kainit. Dunay nakapwesto nga first aid station sa atubangan sa sementeryo. Mga batanon kasagaran ang among na-assist, especially mga nag-edad 14 to 20 years old, mga lipong-lipong kasagaran ang cases, kung dili makuyapan, mga luspad. Kining magbanay, nahimo na nga mini reunion ang pagbisita sa pansyon sa ilang mga minatay.
Ay, bibo po lipay. Siyempre, murag banding-banding ni namo. Duna say pipila nga gipiling magsindi na lang og kandila duol sa dakong krus tungod kay dili na nila matultulan ang lubnganan sa ilang minatay. Nawala na manggod ang amo ang koan, mga minatay ka ng mga pansyon ba nangawala na dugay na gyud kaayo. Sa adlaw sa mga kalag na atong Domingo, nitambong una sa misa ang mga sayong ni bisita sa sementeryo. Gipangunahan ang misa ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Ang paghandom sa nga minatay matahalos yung universal human nga pagbati. Ang paghandom sa mga patay kanang common sa tanan. Kining magsuon, gitiming nga sa adlaw gayod sa mga kalag, gibisita ang lubnganan sa ilang 15 ka mga nipanaw na nga kabanay. Papag, mama, maguwang, igsuon, pag umangkon, na direk, na lubong. Okay, adlaw Manila ron. Pitsa kalag-kalag, pitsa dos. Dili man siya makabisita og personal, nagpadala og bulak si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte aron ihalad sa lubnganan sa iyang amahang si kanhi Governor Vicente ug inahani ining si Soledad Duterte. Naanda na sab ang pagpanghatag og food pack sa mga niduaw ug nagatrabaho sa sementeryo ug sa mga residente sa maong barangay. Gipadayon kini nga tradisyon pinaagi sa opisina ni Congressman Paulo Duterte sa gawas sa mausoleo sa pamilya Duterte Domingo sa hapon. Sa assessment sa Davao City Police Office, malinawon ang pag-obserba sa Kalag-Kalag 2025 sa syudad. Meron tayong 53 cemeteries scattered in the whole of Davao City. Maayos, generally peaceful yung pag-obserba at pagkandak ng Kalag-Kalag 2025 dito sa city. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Karong adlaw, pipila gihapon ang mibisita sa ilang minatay sa mga sementeryo sa General Santos City. Kadaghanan kanila gipili nga dili makigdasog sa mismong Kalag-Kalag. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Ubay-ubay gihapon ka mga individual ang midagkot og kandila ug naghalad og pag-ampo sa ilang mga minatay dinhi sa Antonio Acharon Memorial Park sa Barangay Fatima, General Santos City adlong Lunes. Bisan pa man dili na ang eksaktong adlaw sa Kalag-Kalag. Matod ni Norman Ovalis, karon lang siya nakaigayon makabisita gumikan sa schedule sa trabaho isip usa ka security guard. Kay tungod na ko'y duty kagahapon, katugpit sa uno pod. Alang ni proseso bonggay nga usa ka driver. Gilikayan niya ang kaguot gumikan sa kadaghan sa tawo. Mao nga karon na kini mibisita. Likay punta sa crowded kayo. Nya init pag yun, abog, mas maayo man ang inani nga murag bisag late na tani ari dire. Hinuon abli pirmi ang maong public cemetery alang sa mga muduaw. Duna pa sa mga pulis nga nagbantay alang sa seguridad. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, aniya na midaog alang sa Week 1 winner sa Kapuso Kasiyahan Panalo gikan September 27 kutob October 3 entries. 21 ang mapalad nga midaog og tag 1,000 pesos nga cash. Samtang duhang midaog og tag 5,000 pesos cash nga sila si Nelson Zamora Jr. ug Jolzer Gutierrez. Congratulations sa tanang midaog. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Mamahimong magpadala silang entry sa mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede ka mo magpadala sa inyong entries hangtod November 7, 2025. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kaha sa piling supermarkets o grocery sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations ug sa uban pang announcements. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa mga scam text. Hapsay matod pa ang pagpangolekta og basura atol sa pag-obserba sa Kalag-Kalag sa mga public cemetery sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Mga nagkatag nga plastic bottle sa mineral water,
mga kaha sa posporo ug ubang plastics. Kini ang sagad nga basura nga mapalgan sa mga public cemetery sa syudad human ang nahitabong pag-obserba sa kalag-kalag sa General Santos City. Matod sa Waste Management Office sa Gensan, hapsay ang ilang pagpangolekta sa mga basura. Hapsay ang naitabo, nadugang lang ang concentration dito sa atong mga cemetery. Pero ang nagsulod sa atong sanitary landfill halos pareho ra magyapon. Samtang aron mapadayon ang kalimpyo sa kadalanan sa Gensan, padayon nilang gipahugtan ang pagpanakop sa mga iligal nga nagalabay og basura sa kadalanan. So natay sa invite code nato 5,000. So naapod tay ordinance 48 nato 3,000, ang 73 nato 1,000 at to littering. Ug napagud nay community service og imprisonment kung depende sa iyang violation. Giawhagsap ang publiko nga i-report ang makitang nagpasagad paglabay og basura. Pag naamoy makita gani naman tay mga mga cellphones, picturean ang mga plate number pasa sa amoa. No, it's time na gyud nga kita nga paningkamot nga maglimpyo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga senior citizen sa Iligan City nga nag-edad 80 pataas, gihatagan og cash assistance ato sa ika-31 nga Filipino Elderly Week celebration sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Napuno sa Kaaligre dihang gidagsa sa mga senior citizen nga gikan pa sa 44 ka mga barangay sa Iligan City. Kini alang sa ika-31 nga selebrasyon sa Elderly Filipino Week. Suot ang ilang mga colorful costumes, nagperform pa sa entablado ang lain-laing grupo sa mga senior citizens. Isip pagpasalamat sa mga lolo ug lola nga misalmot sa maong programa ng hatag ang National Commission on Senior Citizens o cash assistance para sa mga nag-edad 80 pataas. You are the living foundation of our communities, the keepers of wisdom and the givers of unconditional love. Ang bawat isa po sa inyo ay may ambag sa paghubog ng mas matatag, mas makatao at mas maunlad na lipunan. Maraming salamat po sa inyong kontribusyon sa komunidad. Gipasalamatan sab sa NCSC, ang PhilHealth ug ubang mga ahensya sa gobyerno nga padayong nagasuporta sa programa sa mga senior citizen. Nagtunol sab og hinabang ang lokal nga panggamhanan sa Iligan City. Gawas sa cash assistance gikan sa NCSC, dugang 5,000 pesos ang madawat sa usa ka senior citizen nga nag-edad 80, 85, 90 ug 95. Samtang dugang 50,000 pesos nga gikan sa LGU ang madawat sa usa ka centenarian o nag-edad og 100 years old. Haligi sa pamilya o inspirasyon sa among pagpaningkamot para sa syudad sa Iligan. Daghang salamat sa inyong sakripisyo, inyong kadasig ug gugma alang sa atuang community. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Giila ang top 10 outstanding Boy Scouts alang sa tuig 2025 atol sa pagsaulog sa ika-35 nga anibersaryo sa Top 10 Boy Scouts of the Philippines. Sila mga Boy Scout nga nagpakita sa ilang dedikasyon, integridad ug hasta na sa pagpangita og pamaagi aron mabago ang komunidad. Midawat sila og medalya, trophy, hasta na cash prize nga di mobo sa 10,000 pesos. Ang pagpili sa outstanding Boy Scouts miagi sa makuting proseso. Dunay mag-nominate kanila ug ipailawom sa nagkalain-laing hugna sa interview sa Regional Council hangtod sa national level. Matod sa National President sa Boy Scouts of the Philippines, kabahin sa karakter sa outstanding Boy Scout ang integridad, maayo ang kinaiya o kabalo sa iyang ginahimo. Alang sa mga Encantadix, dunay mubalik nga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Sino ang Panginoong kanilang tinutukoy? Pagnapas lang na pinakamahalaga, mabubuhay tayo at maghahari ng walang hanggan. Hagorn is back! Sa latest teaser sa Sangre, gipakita si Hagorn John Arcilla ang bagong Panginoon sa Balaak. Fierce and scary ang look ni Hagorn gikan sa pagkahari kaniadto sa Hatoria. Mibalik sab si Agane, Rochelle Pangilinan, ang half-sister ni Hagorn ug general sa Hatoria.
dunay dark new look sab si Agane. Gani gi-share ni Rochelle ang mini reunion nila ni John. Hirit sa mga Encantadik sa ilang pics, Atayde Hatoria. At ang iya ubang mahitabo sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime paghuman sa 24 oras. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ang big-time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga maong Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang upat ka makadaog og tig 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owner sa Grand Draw. At ang iyang swerte makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily og 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang ang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches ug ubang outlets sa Pure Gold nationwide. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page sa GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Nagpakitang gila sa mga batang atleta sa ilang kahanas sa nagkariyang sports sa Batang Pinoy Games 2025 sa General Santos City. Samtang first Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, dunay mensahe sa mga batang Pinoy. Ato kining silipon sa report ni Efren Mamak. Mabati ang fighting spirit sa mga batang atleta nga nagdigi sa nagkadaiyang sports sa Batang Pinoy Games nga gipahigayon sa General Santos City. Sama sa dulang nga wrestling, karate, taekwondo, futsal kon indoor football, basketball, beach volleyball ug chess tournament. Usasab sa miobserba sa dula nga weightlifting, mao ang first Filipino Olympic gold medalist nga si Heidelin Diaz Naranjo. Matod niya, ang kalainan sa weightlifting karon, duna nay kompetisyon kung itandi kaniadto nga nag-inusara lang siya sa kompetisyon. Batang Pinoy, it's a good thing kasi dito pa lang sa Batang Pinoy ay may competition na talaga to win the medals. And I'm happy that there's a lot of LGUs supporting. Gawas matud pa sa pagtutok sa kompetisyon, doon na say advice si Heidelin sa mga batang atleta. Sa lahat ng Batang Pinoy na naglalaro ngayon, enjoy the competition, make friends. Samtang gipanigurusab sa ubang LGU sama sa taga Zamboanga City nga anaa sa mayong kahimtang ang ilang 227 ka mga atleta nga nagtigi sa 17 kadula alang sa maong national sport events. We make sure na well-dressed ang ating mga atleta, yung complete uniform, and then yung allowance nila per day is 1,000. And we made sure na safe yung pagpunta at pag-uwi. As of 2:50 PM adlawng Miyerkules, nanguna sa medal tally ang City of Baguio, gisundan sa City of Manila ug ikatulo ang City of Pasig. Ang maong event gisalmutan sa halos 25 ka mga delegado gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Mulungtad kini hangtod October 31 ning simanaha. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Mga kapuso, 52 ka adlaw na lang una magpasko. Kung mo kato ang mga balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.